para lang po head start sa inyong lahat. Ano? Ito yung sakit na pagka narinig ninyo, alam ninyo na hindi na talaga to gagaling. Pero nung nakita ko yung aura niya, so sabi ko itong taong ito, mabilis itong magre-recover. Kuya, pwede mo ba i-share sa aming lahat kung paano na-diagnose ang sakit mo at anong naramdaman mo nung nalaman mo na yun ang iyong karamdaman? So, first po, yung lymph nodes, yung nodes ko po lumaki. So, 2 months lang, sobrang laki niya kagad. Then, nag-check po siya, so I-diagnose sa cancer. Lymphoma po yun, then biopsy po ko through nose. So, yun po yung ginawa kong baseline, na cancer po talaga yung sakit ko. Then, after po noon, one of my friend, parang, he chatted me na, kung gusto mong gumaling, kasapin mo ako. Then, kala ko, you're going to help me financial, but tinulungan niya ako to accept kung ano yung sakit ko. Then, yun na. So, sabi niya, this Monday, magpa-check up ka agad. So, nagpa-check up ako. Then, I found out na meron po akong, so, HIV. So, if you know that, kung ano yung HIV, tinaw na wala na po siyang kagaling. Yan, so, marami pa. I diagnosed a lot of illnesses, then meron pa daw hepatitis, then category 1 tuberculosis. So, I take a lot of medicines every day. Maybe almost 9 tablets every day. So, alam mo kung sabi ko kung kaya siya every day. Dumating po sa point na butot balat na lang ako. Then of course, the only thing na nagpalakas na loob ko is siya talaga si Lord. Kahit po yung may ganong kalaking bukol sa leg ko, every Sunday, I always believe na tanging salita lang ng Diyos yung magpapalakas ng loob ko. Kaya yun, kahit makita ng tao na may ganun akong bukol, every Sunday, I always na talaga pupunta sa church. Dahil alam ko na kahit anong sakit at kahit anong man yung problema, mas malaki pa rin yung Diyos. Para ilabas ng isang tao sa edad niyang yan ang kanyang sakit na ganun, it takes a lot of guts. Ito lang po. Wala pa ako nakita na mama na nakapagsabi ng kanyang sakit ay AIDS. In front of many. Because they keep that disease. They are so shy, they are so ashamed. But why does this man doesn't feel any shame about his disease? Alam niyo kung bakit? Bukod sa acceptance, kasi alam niya matatapos din ang kanyang sakit. Alam mo, gagaling ka, you have the courage to tell the people what is you. Ano yung pinagdadaanan mo. Kasi bakit alam mo matatapos na. Kung hindi siya naniniwala doon, hindi niya yan i-reveal. Kasi alam niya ikamamatay niya. Tama ba ako, kapatid? Nung nakita ko yung aura mo kanina, sabi ko sa sarili ko, wow. Kasi marami na akong pasyenteng HIV, AIDS pa nga eh. No? They heal, but they don't have that. Kung ano yung meron ka. Kaya mo itong tapusin na sandali lang. Kung pinakamabilis ko is 1 month. Kaya mo bang tapusin ito sa loob ng 2 linggo? Pinag-challenge kita. Pinag-challenge kita. Ang healing is not about will you heal or will you not. Because here, everything heals. The only thing that is variable is how fast can you do it. How committed are you?
ang gawin niya. Kung nakaya yun ng isang buwan, kaya mo yan ng 2 linggo. Tapos na. Ibig sabihin, inakita ko nga yung bukol sa leeg na yun, nawala ng 3 araw eh. Totoo! Dito! Lipoma! Ewan ko kung sino lubo rin po sa leeg ha. 3 araw. Gone. Temporary. Lipoma. Ang mahirap sa kanya, yung kanyang system na involved sa healing, siya yung tinamaan. Yung involved din sa healing ng kanyang AIDS, yun din yung may lymphoma. Nasa kanya na po ang sakit na walang pupuntahan. Kaya sa akin, itong sakit na to ang pinaka-pet na illness ko ngayon. Kasi bakit? Dito mo patutunayan kung gaano ka-powerful yung nasa sa taas. Hindi mo na alam bro, kung ilang tao sa mundo ang nawala na ng pag-asa pag nalaman ang storya mo. Magbibigyan mo sila ng hindi mo lang maintindihan na level na pag-asa na hindi pa nila naranasan ever. Kasi when you heal, mananakbo ang devil. Totoo lang, sa takot. Kaya ang challenge ko sa iyo, paspasan mo. Ituturo ko sa iyo yung paraan. Mamaya, yung temple healing ko ano yung gagawin mo. Pero basically, alam mo na eh. Tama ba kanina, no?